Hello mga ginoong mangangalakal at mamumuhunan. Kami ay nakikipag-ugnayan sa iyo System, Guru, Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay titingnan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mo itong i-pause. Iminumungkahi naming tingnan ang lahat ng mga parameter ng organisasyong pinag-uusapan ng mas maingat. Titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Gentex Corporation, ticker, YEA. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hunyo 18, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets kumpanya Gentex Corporation na bibilang sa subkategory. Auto Electron, 33 organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa na medyo kinatawan. Makikita natin ang mga desisyon sa mga order sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 8 sa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 0.7 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak, sa loob ng balangkas ng merkado sa pangkalahatan, makikita mo na ang average na resulta para sa buong market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa markang 8 para sa kumpanya Gentex Corp. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya Gentex Corp at mga subkategory na kumpanya, nakikita natin na mahigit 12 buwan ang shares ng kumpanya Gentex Corporation nagpakita ng dynamics ng minus 37.7%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 12.7%. Market capitalization ng kumpanya Gentex Corp ay umaabot sa 4.82 bilyong dolyar. At ang capitalization ng subkategory ay 103 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $2.47 bilyon. Na may capitalization ng balance na $26 bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng $1.5 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Gentex Corp sa subkategory kapag tinatasa ang market capitalization ay 4.67%. Ang book value ay 9.607%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at capitalization ng balance ng subkategory, mabuti 1 puntos. Walang utang ang kumpanya. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market price to profit ratio ng kumpanya ay 12.5. Average para sa subcategory 0. Pagsusuri ng market value sa profit ratio ng kumpanya kumpara sa mga organisasyon sa subcategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $386 milyon. Ang mga kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $411 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 2.1. Ang average sa subkategory ay 2.6. Pagsusuri ng market value ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator sa subkategory, good, 0.5 points. Ang kita sa huling 12 buwan ay $2,300 milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $2,440 milyon. Pagtatasa ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 16.8%, na ang average para sa subkategory ay minus 3.1%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa pagganap ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 2.781%. Ito ay 69% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $780,000.
At para sa subkategory $462,000. Pagtatasa ng dami ng market capital bawat empleyado kumpara sa mga indicator ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 points. Ang tubo sa bawat empleyado ay $62,400. Na may average sa subkategory na minus $5,500. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay $372,000. Sa subkategory na $178,000. Dami ng benta bawat empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 3.6% kumpara sa isang average na 7.7% para sa subkategory. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 44% para sa kumpanya Gentex Corporation. Sa subkategory ang antas na ito ay 50%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng $21.46. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $24.76. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng Sangguniang Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa Gentex Corporation. Sangguniang sistema ng pagtatasa Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng buy order sa $21.45. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na rating. Ang pagtatasa ng organisasyon ay isinagawa batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 24.8. Ang stop loss ay nakatakda sa 18.1. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, otomatikong naayos ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Hulyo 18, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker, o LILAI, ay isang balancing order na ibenta. Ang video sa transaksyon ng balance ay may publish na o na-publish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang basic o ang pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.